Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 15, talata 1 hanggang 9. Ang paghahari ni Abiha sa Juda. Noong ika-18 taon ng paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Juda si Abiha. Sa Jerusalem tumira si Abiha at naghari siya sa loob ng 3 taon. Ang ina niya ay si Maaka na apo ni Absalom. Ginawa rin niya ang lahat ng kasalanan na ginawa ng kanyang ama. Hindi naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos. Hindi tulad ni David na kanyang ninuno. Pero dahil kay David, niloob ng Panginoon na kanyang Diyos na patuloy na magmumula sa kanya ang maghahari sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng anak na papalit sa kanyang trono upang pangunahan at patatagin ang Jerusalem. Dahil ginawa ni David ang matuwid sa paningin ng Panginoon at noong nabubuhay pa siya, hindi siya sumaway sa utos ng Panginoon, maliban lang sa ginawa niya kay Uriah na Heteo. Gayunpaman, palagi pa ring naglalaban sina Rehoboam at Jeroboam, at nang huli, sina Abiha naman at Jeroboam ang naglaban. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Abiha at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang namatay si Abiha, inilibing siya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Asa sa Juda. Naging hari ng Juda si Asa noong ika-20 taon sa paghahari si Jeroboam sa Israel. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa unang aklat ng mga hari, Kabanata 15, versikulo 10 hanggang 18. Paghahari ni Asa sa Huda. Naghari siya sa loob ng 41 taon at sa Jerusalem siya nanirahan. Si Maaka na anak ni Absalom ay siya pa ring inang reyna ng panahong iyon. Namuhay si Asa ng matuwid sa paningin ni Yahweh, paris ng kanyang ninunong si David. Pinalayas niya sa kaharian ang mahahalay na lalaking naglilingkod sa mga sambahan ng mga Diyos-Diyosan at winasak ang mga larawan ng mga Diyos-Diyosang itinagawa ng mga haring nauna sa kanya. Pati ang kanyang lolang si Maaka ay inalis niya sa pagkainang reyna, sapagkat nagpagawa ito ng isang masagwang larawang ginagamit sa pagsamba kay Asherah. Ipinagibaan niya ang larawang ito at ipinasunog sa batis ng Cedron. Bangaman hindi niya naipaggiba ang mga sambahan sa burol, si Asay nanatiling tapat kay Yahweh habang buhay. Ipinasok niya sa templo ang mga handog ng kanyang ama kay Yahweh, gayon din ang kanyang sariling handog sa ginto, pilak at kasangkapang sagrado. Patuloy ang pakikipag-alitan ni Asa kay Baasa, na hari ng Israel habang sila'y nabubuhay. Pinasok ni Baasa ang lupain ng Huda at nagtayo ng kuta sa Rama upang harangan ang daan papunta kay Asa. Kaya tinipon ni Asa ang nalalabing ginto't pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo. Ipinadala iyon sa Damasco kay Ben-Hadad na anak ni Tabrimon at apo ni Hezeyon at hari ng Syria. Ganito ang kanyang ipinasabi. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang hari, Kabanata 15, versikulo 11 hanggang 26. At ang sabi, ito ang mensahe ni Asa kay Ben-Hadad. Gumawa tayo ng kasunduan tulad ng ginawa ng mga magulang natin. Tanggapin mo ang mga regalo ko sa iyo na ginto at pilak. Hinihiling kong tigilan mo na ang pagkampi kay Haring Baasya ng Israel para pabayaan na niya ako. Pumayag si Ben-Hadad sa kahilingan ni Haring Asa at inutusan niya ang mga komander ng kanyang sundalo na lusubin ang mga bayan ng Israel.
Nasakop nila ang Ijon, Dan, Abel, Bet, Maaka, ang buong Kineret, at ang buong Naphtali. Nang mabalitaan nito ni Baasya, pinahinto niya ang pagkakatayo ng pader sa Rama at bumalik siya sa Tirza. Pagkatapos, nag-utos si Haring Asa sa lahat ng mga taga-Juda na kunin ang mga bato at mga troso na ginamit ni Baasya sa pagpapatayo ng pader ng Rama. At ginamit naman ito ni Haring Asa sa pagpapatayo ng pader ng Geba sa Benjamin at ng Mispa. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Asa at ang kanyang mga tagumpay at ang lahat ng kanyang mga ginawa pati na ang mga lungsod na ipinatayo niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang matanda na si Asa, nagkasakit siya sa paa. At nang mamatay siya, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ng kanyang ninunong si David. At ang anak niyang si Jehoshaphat ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Nadab sa Israel. Naging hari ng Israel si Nadab na anak ni Jeroboam noong 2 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Naghari si Nadab sa Israel sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa pamumuhay ng kanyang ama at sa kasalanang ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ito ang mga salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Kings chapter 15 verse 27 to 34. At si Baasa na anak ni Ahiya sa sambahayan ni Isakar ay nagbanta laban sa kanya at sinaktan niya si Baasa na Gibeton na nauukol sa mga Filisteo sapagkat kinukulong ni Nadab at ng buong Israel ang Gibeton. Na ikatlong taon nga ni Asa na hari sa Juda ay pinatay siya ni Baasa at naghari nakahalili niya. At nangyari na paging hari niya, sinaktan niya ang buong sambahayan ni Jeroboam. Hindi siya nag-iwan kay Jeroboam ng sinumang may hininga hanggang sa kanyang nilipol siya. Ayon sabi ng Panginoon ng kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahiyas na Silonita. Dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na kanyang pinagkasala at kanyang pinagkasala sa Israel dahil sa kanyang pamumungkahi na kanyang minungkahing galit sa Panginoon sa Diyos ng Israel. Ang iba nga sa mga gawa ni Nadab at ang lahat niyang ginawa, di ba nasasulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel. At nagkaroon ng pagtitigmaan si Asa at si Baasa na hari ng Israel sa lahat ng kanilang kaarawan. Nang 2 taon ni Asa na hari sa Juda, ay napasimulang maghari si Baasa na anak ni Ahiya sa buong Israel sa Tirsa at naghari ng 24 na taon. At siya'y gumawa ng masama ng paningin ng Panginoon at lumakad ng lakad ni Jeroboam at sa kanyang kasalanan na pinagkasala sa Israel. This is the word of God.